Hi, good morning. It's me again, your brother Dewey. So, ngayon, nakatanggap ako ng letter from one of my followers. Gusto niya sanang i-share sa atin life story niya. Actually, this started nung I have one of my followers before. Una nanonood-nood lang siya nung mga videos ko from nagpapalipad ako sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang sites. And it helped her relax. So, naisip ko, in a way, this is something na kaya kong ibalik sa mga sumusuporta sa akin na if you wanted to share kung anong story mo, mga pinagdadaanan mo sa buhay, you can send me a message. I'll give you, or you can send me a message, or you can email me at 025@gmail.com. So ngayon, halika, samahan niyo ako. Let's witness yung storya ng isa sa ating mga followers. So sa iyo, Brother Dominic, thank you sa pag-share mo ng iyong storya. Halika, samahan niyo ako. Pakinggan natin yung storya ni Dominic. "43 and in an unhappy and toxic relationship." Ito ang aking istorya, itago niyo na lang ako sa pangalang Dominic. Maaga po akong naging curious sa 15 years old pa lang po ako. Naging girlfriend ko na si Bea. Siya po ay aming kapitbahay. Palagi po kami magkausap sa telepono at sa tuwing walang tao sa kanila, kami po ay nakakapagnakaw ng maiinit na mga sandali. Parehas po kaming virgin noon na talagang kahit saan po kami abutin ng init ng katawan ay aming pinagbibigyan ang aming mga sarili. Noong nag-first year college si Bea, ako po ay graduating pa lamang ng high school at doon ay natigil ang aming pagkikita. Siya naman ang pagkakakiala ko kay Ann, siya po ay aking schoolmate. Madalas kaming nagkakasama at nahulog din ang loob ko sa kanya dahil bihira na kaming magkita ni Bea. Kay Ann ko na po naibuhos lahat ng attention ko. Tanggap naman ni Ann na siya ang aking number 2. Isang araw habang namamasyal kami ni Ann sa mall, ay nahuli kami ni Bea, sinugod kami ni Bea at sinampal niya ako. Pinagsisigawan at kung ano-ano ang nasabi niya sa amin. Ilang buwan ang lumipas at nagpatuloy ang relasyon namin ni Ann nang makatanggap ako ng balita. Mula kay Bea, sinabi niya na siya ay buntis, 3 months. Parang gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko kaya ang responsibilidad. 16 years old pa lang ako at magiging tatay na. So ang ginawa ko, nagtanan kami ni Ann. Si Bea naman dinala ng mga magulang niya sa probinsya para makaiwas sa kahihiyan. Marisay, namumuhi na kayo sa akin o kaya ay nagagalit dahil sa pagtakas sa responsibilidad. Ngunit sa gulang kong iyon, natakot ako at tumakas. Lumipas ang mga panahon at ikinasal na kami ni Ann at nagkaroon din ng isang anak. Sa hirap ng buhay, napagpasiyahan namin na mag-abroad si Ann at ako naman ay naging busy sa negosyo ng aking mga magulang. Ilang taon din ang dumaan na ganito ang setup namin ni Ann. Siya ay nasa abroad at malayo sa aming mag-aama. Sana ay maintindihan niyo po na ako ay tao lamang, lalaki at may mga pangangailangan. Nangulila po ako sa kalinga ng isang asawa, doon ko po nakilala si Bianca. Si Bianca po ay dalaga at alam niya na may anak na ako at tinanggap naman niya po ako. Nagsama po kami ni Bianca at siya na po ang nagpuno ng mga pangangailangan ko bilang lalaki. Siya din ang aking karamay sa malungkot na buhay. Nabuntis po si Bianca at ito po ay nalaman din ni Ann sa abroad. Naghiwalay na po kami ni Ann. Si Bianca naman ay itinago ng mga magulang niya sa probinsya para malayo sa akin. Lumipas ang 1 taon na hindi kami nagkikita at nagmakaawa ako sa mga kamag-anak ni Bianca para kami ay magkita muli.